Okay. is the issue of conflict of interest Okay. on your part dahil yung family mo is involved in the fishing industry Yo, and you're a member of the Okay. fisheries committee. Okay. Tapos biggest importer yung chain ng Okay. Galunggong Incuna. Is there a conflict of interest? Did you exert any influence over your colleagues here on importation? Okay, number one, yung pamilya ko has been in the fishing industry from 1948. Diba? So yung pamilya ko po has been in the fishing industry since 1948, no? So, bago pa ako pinanganak nun. So, ano naman ang kasalanan ko dun? Number two, yung policy ng pag-allocate ng hindi import permit yun eh. Yung allocation ng quantity is a policy even prior to the time na dumating si Secretary Laurel dyan. So even dun sa previous administration, that has been the formula, no? Nakita ko lang nung tinanong si Sec Laurel kung yung TPJ was the largest previously, hindi yata siya aware, no? But I checked the records last night, nung chinek ko, either pinakamataas siya or minsan hindi niya ginagamit yung allocation na pinakamataas kasi hindi kumikita. Oo. So yun, so walang ano yun. Even in the previous administration, yun na yung formula. So nagsimula kasi yung importation sa wet market noong 2018. Okay? Ang ginawa ng industry noon, tinutulan yan nung una. So pero for reasons na sabi kailangan mapababa yung presyo ng isda, so walang nagawa yung industry. Kung pwede nung walang importation, mas okay, di ba? Okay Yun, sa iyo. hindi, yun yung stand ng industry. Yung stand ng industry is mas mabuti kung walang importation. Ever since nung unang inintroduce yan in 2018, yan yung stand ng industry. Tapos, ang ginawa nila doon is gumawa sila ng formula that is scientific and very transparent. Kasi makukuha mo lahat ng records ng unloading from the Philippine Fisheries Development Authority. So makakuha mo lahat ng data doon. So maliwanag yun. Walang ano doon. So even during the previous administration, di naman ako kakampi ng previous administration, di ba? And I was mayor from 2019 to 2022. Eh bakit noon? Ganon din naman yung allocation. So walang ano doon. Ang question doon, ang pinakamalaking question is ang pinakamalaking question doon, sa tingin ko, I don't know if he was made aware of how it was allocated. Pero ang pinakamalaking question doon was, bakit si Saldico nanghihingi siya ng 3,000 containers? Yung 3,000 containers, that is the allocation for 3 years of the whole industry. Kasi, kunyari, last year, ang allocation was 33,000 metric tons. I-divide mo sa 28 containers. 33,000 divided by 28 metric tons. Ang allocation last year was 1,178 containers for the whole. Sa lahat ng importer yon. So ang laki ng hinihingi pa. Oo, 'di ba? Ibig sabihin 33,000 metric tons ang total importation for wet market last year. Kasi nagsimula yan 25,000 metric tons lang. Tapos nung kulang naglabas ulit ng 8,000. So yung 33 divided by 28 metric tons per container is 1,100 something. Tapos ang hinihingi ni Saldico kay Sec Laurel is 3,000 containers. So ibig sabihin 3 times the quantity of the whole year for all importers. Ganun kalaki yung hinihingi niya. So yun ang dapat tanungin, di ba? Tsaka hindi naman siguro masamang maghanap buhay yung pamilya ko. Di ba? Hindi yan yung main business. Ang main business ng pamilya ko is fishing. Kaya lang, yun na nga, we were against importation. Kaya lang, walang magawa. So, ganun. Yung formula ng importation has been there ever since before. Pinagtanggol din naman kayo ni Secretary Laurel. Hindi kasi alam naman na totoo yun. Di ba? Totoo naman yun. Wala namang ano doon. Sir, on the issue of leadership in the House, Okay. Hindi ko alam eh. Pare-pareho lang tayo nag-iintay. wala po bang lumalapit sa inyo, sir? Walang lumalapit?
sa inyo? Hindi, kausap ko siya kanina. Si Kong Kiko, kausap ko kanina. Barsaga. Hindi, ako basta sinabi ko na sa lahat ng kumakausap sa akin, huwag niyo na ako isama doon sa listahan. Nag-decline na ako. The previous Saturday pa lang, nung tinawagan ako ni Albi, sabi ko, huwag na, siya na. Wednesday, Thursday last week, may mga nagtatanong sa akin if I would reconsider. I've already said na wala na. Hindi na, huwag na nila ako isama doon. Kasi pangit di ba? I was the most vocal about this issue. Baka naman sabihin lang, ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako, di ba? Papatunayan na it's not about the speakership, but it's about the real issue na kinagagalit ng tao, yung corruption. Hindi ko tatanggapin yun. Pero kung nag-usap kayo ni na Kong Albi ni Kong Monday, ano yun? It's just a small talk lang. Hindi, lagi naman kami nag-uusap eh. Parang ang pinag-uusapan namin, paano ba masosolve itong problema ng tiwala ng tao sa House of Representatives at sa aming mga congressman. Yun ang pinag-uusapan namin always kahit kahapon na hindi naman we cannot do change just for the sake of changing. Kasi ang audience dito hindi na lang kaming mga congressman di ba? It's not about us congressmen. It's about kung ano yung tingin ng tao doon sa gagawing reforma dahil na nga nagka-problema dito sa issue ng previous budget. So yun ang pinag-uusapan namin, ano kaya mangyayari kung si ganito, ano kaya mangyayari kung si ganyan. Ang conclusion namin tatlo is, tulad ng sinabi ko, tulad ng sinabi ko sa previous interviews, sa tingin ko, my own humble opinion is that kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers palitan at saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, papalitan din, sir. Hindi. Depende sa kanila, no? Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako, hindi naman formal yung offer, pero pinangungunahan ko na hindi ako interested sa offer. Sir, may numbers ba? I mean, from what you've heard, may mga numbers ba na Ng? congressman na gustong magpalit leadership? Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact, di ba? The most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Where is it? Sir, sir? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba? So, yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. So, ayaw naman namin gumalaw sa tingin namin na hindi pa pwede. Pero kung sir, kasama niyo si President nung weekend, napag-usapan ba to? Alam mo, okay, let's put this on record, no? May mga times na hindi naman lagi. Pag meron akong na-observe na sa tingin ko makakatulong sa programa ng gobyerno, minsan sabihin ko, Mr. President, pasensya na kayo, unsolicited suggestion. But with regards to affairs of the House, from the time na naging congressman ulit ako, 2022, I have never texted him about the affairs of the House. Dahil nung 19 Congress, out of respect to Speaker Martin, nung okay pa kami, siyempre ayoko naman mag-text dahil may boss dito. And ngayon, siyempre, out of respect kay Madjo Sandro Marcos, hindi ako nagte-text ng kahit anong bagay tungkol sa House kay Presidente. That's on record. Pero when you were with him, kasi sir, parang nandun kayo ng birthday niya. Hindi naman. That's not the proper... No, even I don't text him and I don't open up a conversation with him regarding the House. So, never ko ginawa yan. Out of respect to the leaders of the House. Kung may mga pangalan po bang lumulutang? May mga pangalan po na possible candidates for the speakership? Madami, di ba? Meron. Can you name, sir? Hindi, kayo na lang mag-ano. Huwag niyo naman pasuin yung baka naman yun ang sunod na siraan, di ba? Pag pinaso nyo naman yung
sa tingin nyo magiging speaker, di ba dyan na nagsimula yung problema ko nung kalang kumakandidato ako ng speaker. Ako yung ginawa ng negative propaganda. Nung akalang si Albi, siya naman dinira. Wag nyo naman pasuin yung mga posibleng maging speaker. Hindi, si Albi, kung lagi naman kami nag-uusap pag nandito. Si Kiko kanina, kausap ko siya. Kausap ko si Kiko kanina. Kung meron kayo nakuha info na mag-leave daw po si House Speaker at ang papalit daw po si Deputy Speaker Boji. Leave, Really po. kailan ko ba sagutin yan? Sige, please. Kung may info kasi. Kung meron. Ako, again, this is my own humble opinion. Having one vote in this house, I don't think a leave would look good. Because a leave means, kung mag-leave ka ngayon, bumalik ka bukas, yun ang ibig sabihin ng leave, di ba? So, baka naman hindi tanggapin ng tao yan. Again, that's my own opinion. Kung yung mga issues na gulong-gulungan about the House leadership, is it because nga of the clamor, yung galit ng tao sa mga nangyayari flood control funds? And especially malapit na yung September 21 protest na of course baka sumago into full-blown rally na baka maka-apekto sa operation ng House of Representatives. Hindi, yung sinasabi nyo, is it about yung change of leadership? Is it about the issues of the 2025 budget? I think so. And that was my stand, di ba, on day one, nung botohan pa lang ng speaker, yun na yung sinabi ko nung ano pa lang, July 28 before the SONA. That was my reason for not voting. So baka naman yung iba na-realize na nila na hindi na talaga pwedeng, paano ba sabihin natin? Siguro na-realize na talaga ng iba na talagang dapat nang harapin yung issue na yun, di ba? Kasi for so long, sinusubukan naman talaga na wag harapin. Siguro ngayon, if ever magkakaroon ng change bukas, siguro na-realize na rin ng karamihan na kailangan na harapin tong issue na to. At hindi na pwede. I mean, kung sakali. Hindi, kasi walang sesyon ng Webes, di ba? So, hindi, kaya nga, bukas. Kasi walang sesyon ng Webes. So, if ever magkakaroon ng change, sabi ko, baka bukas yun. Doon sa ayaw mo nung mag-leave lang si speaker, saan ang dapat na gawin? Hindi ko nga pa pwedeng sabihin sa kanya kung ano yung gusto niyang gawin. Ang sinasabi ko lang, ang opinion ko, pag kasi leave, di ba kahit doon sa rules namin, magkakaroon, doon sa rules namin, pag nagkaroon ng, walang eksaktong word na leave doon eh. Parang sinasabi, pag may temporary vacancy, doon sa rules namin, hindi ko lang alam kung section ano. Pag 14, di ba? Buti ka pa, alam mo. Okay. Hindi, di ba, ang word doon is temporary vacancy, eh, di ba? There is no such word as leave. Nakasulat ng temporary vacancy. Pag temporary vacancy, boboto amongst boboto yung mga deputy speaker na magiging parang acting speaker. So, ibig sabihin kung acting speaker, pag bumalik yung speaker from his leave, siya ulit yung speaker. Absence or temporary incapacity. Yeah, it's not a temporary incapacity, pero absent siya, di ba? Lalabas na absent siya. Pero walang word na leave. So I will interpret it, ang interpretation ko dyan is absence. Di ba? So, absence, pag bumalik siya ulit speaker. So, parang, baka lalong magalit yung tao. Di ba? Parang, Kasi hindi magandang optics na acting speaker. hindi eh. Hindi eh. So would you say na magiging protracted lang po yung crisis if mag-leave absence? That is my opinion. I mean, yun ang opinion ko. Tignan natin kung ano yung mangyayari. Okay? Okay. Thank you, sir.